Hello, good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Nandito kami sa aming live Bible study tuwing Wednesday. At nakaraan ay pinag-usapan natin ang 5 prophecies ng natupad kay Jesus Christ, particularly sa Old Testament. Kasi doon sa lumang tipan, mula Genesis hanggang Malakias, makikita natin may mga references patungkol kay Jesus Christ na i-compare natin sa New Testament. Yan po ang pinag-uusapan natin. Recap. Pinag-usapan po natin yung virgin birth, yung kapanganakan ni Jesus Christ noong siya po ay na-prophesy sa Genesis. Yung lahi ni Jesus Christ sa panahon ni Shem, panahon ni Abraham, na dati ang tawag sa kanya Abram, yung panahon ni Isaac, tapos naalala niyo yung panahon ni Israel, Jacob, panahon ni Judah o Huda sa Tagalog, at sa lahi din sa kapanahunan ni Haring David. So makita nyo, after David, si Solomon, hindi na natin i-detail yung kasi hahaba, hindi na tayo matatapos. Mag-enroll na lang kayo sa Bible School kung gano'n. Ito ay para maabot natin yung mga matagal ng Kristiyano na kailangan mag-aral ng mga salita ng Diyos ng a little basic 101, kumbaga sa mga eskwelahan. Ang purpose nito, hindi para mag-display ng knowledge. Ang purpose dito, para maitaas ang pangalan ni Jesus na ang Biblia po talaga, sa simula pa lamang ng kasaysayan ng Israel, ang Biblia, kasaysayan ng mundo, ang Biblia ang pinaka-accurate sa lahat ng mga manuscript o kasulatan. Meron na isusulat sa balat ng hayop, meron yung mga na isusulat sa bato, meron na isulat sa bakal, aluminum, gold. Ang Bible po kalat, meron gawa sa copper. So, in other words, kahit ano pang gamiting media, pag sinabi nating media, bato, tanso, balat ng hayop o papel, na preserve ang salita ng Diyos, iningatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga piniling tao na kinasihan ng banal na Espiritu. Amen. Sa English, they were moved by the Holy Spirit. Alam nyo, kahit anong galing natin, o ang galing ng pastor, o galing ng mga member, matatalino, kung walang leading ng Holy Spirit at hindi maluluwalhati ang Ama, talagang napakabagal. So, ito po ngayon ang ating pag-aaralan ngayon na si Lord God ay talagang masusing binantayan na ang kanyang mga salita ay natutupad. Excuse me po. Kasi piniliguan yung aso, may allergy ako eh. So, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, ang paano ipinanganak si Jesus, ano yung pamamaraan, tapos saan siya pinanganak. Ang mga reference natin, mga kapatid, puro Old Testament. Pero bago tayo magsimula, nais nating awitin ito, ang title, Tupang Ligaw, ni Res Valdez. Isang gospel song na, mga kapatid, pakinggan nyo maigi ito. Ito ang pinaka-objective kung bakit pinanganak si Kristo. Wala na akong paligoy-ligoy. Lahat ng tao makasalanan. Sa pananaw ng tao, merong mas mabait, pinakamabait, merong konting bait, may salbahe, pinakasalbahe, may ganun talaga. Sa pananaw ng tao, gaya ko, kahit kayo, di ba? Alam niyo kung sino yung pinakamabait, mas mabait, mga ganun. Pero sa Diyos, hinalintulad tayo sa mga tupa o yung tinatawag na sheep or lamb na naligaw. Alam niyo yung tupa, kung meron kayong isang kawan o ranch, yung tupa nakawala.
Huwag ka muna magganyan, kaya namang problema ako eh. Sige pa. So mga kapatid, ito po ang ating paksa ngayon, yung si Kristo Jesus ang siyang dapat maluwalhati. Napakatindi na nagawa ni Jesus. Kung natin pag-usapan yung tindi ng bait ng tao, lahat naman tayo may utang na loob sa kapwa-tao, pero ang pinagkakautangan ng loob natin, si Jesus. So, kantay natin ang Tupang Ligaw. Yan. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghilay ng isip mo'y may naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na malayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Ang buhay ng tao ay parang tupang ligaw. Dumating si Jesus upang tawagin ang mga tupang naligaw. Siya nanguna, siya yung dakilang pastol at dinala sa bawat sandali. Darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Purihin ang Diyos. Amen. Lahat tayo ay may madilim na kahapon. Sino ba naman sa mga tawang walang madilim na kahapon? Pero hindi sinabi ng Diyos na habang buhay ka sa dilim. Kasi nagiging excuse eh.
Kaya pag pinag-usapan natin propesiya, ito yung pagsalaysay ng mga bagay na nakaraan para sa kasalukuyan o sa panghinaharap na naganap. So meron palang prophecy, halos lahat ng propesiya sa Bible naganap na. Pero magandang balikan at gunitain kung sino si Kristo. Hirap magtagalog, no? Lalim eh. Naiguhit ng Diyos sa kanyang plano o sa kanyang kaalaman, inisip niya at natupad. Inisip, sinalita, at nilikha. Yan ang pananampalataya. Pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag na nating questionin. Kasi salita ng Diyos ang Biblia. Kaya alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, ito na, mag-umpisa tayo ng isang kanta na alam ko may mga suliranin ng iba sa inyo. Meron pa na kausap ko, isang kanta na lang. Hello po. Pinapanalangin ko lahat ng may sakit. Hello, Pastora Janet. Oh. Hello, Mase. Lahat na nanonood sa live, hello, good afternoon. Sinira mo yung ano eh. Magagawa ang Diyos. Ulitin natin ha. Sabi ni Maricel, parang nakaraan ko, Pastor. Lahat naman may nakaraan. Ano? Yun na intindihin yung nakaraan. Ang naiintindihin nyo, anong nagawa ng Diyos sa buhay natin ngayon. Huwag nang balikan yung nakaraan. Magpatuloy. Sabi nga ni Pablo, kalimutan ng nakaraan at sumulong papunta sa mga bagay na maayos. Amen ba? Amen. Ulitin natin. Kaya inulit ko eh. Alam kong may gagawa Amen. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya, kanino? Maglilingkod. Kanino? Alam kong may... Tanong ko sa'yo, kanino? Magagawa Sinusunod yung tanong ko. ang Diyos kay Lord God. Ayun pala eh. Hindi ka makasagot. Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Panginoon, Kung ako'y narito kami para ilapit ang suliranin ng mga taga-subaybay, mga alalahanin, alam kong mga problema, mga bagay na pinasasalamatan nila. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Itinataas namin ang iyong pangalan sapagkat lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Lahat ng ilalapit sa iyo, sabi mo sa John chapter 14, verse 13, kung ano mang hingin namin, sa pangalan mo, Jesus, ibibigay mo upang maluwalhati ang Ama. At ngayon, Lord, kami ay makikinig sa iyong salita. Sa makatuwid, ikaw ang dapat masunod. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may
magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong hindi ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Magandang hapon ulit sa mga taga-subaybay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa buhay ni Kristo. Actually, yung una ay paano siya pinanganak at yung lugar kung saan siya pinanganak. Buksan natin ang aklat sa Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. Chapter 7, verse 14. Ganito po ang pagkasabi sa Ingles. Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and thou shalt call his name Emmanuel. Dito po makikita nyo, the Lord Himself. Siya ang nagbigay ng tanda na isang birhen maglilihi, manganganak ng isang batang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, kung ako tatanungin nyo, God with us. So, itong salitang to, napaka-importante. Kung ating lalaliman yung malalim na Tagalog, ito po ang pagkasabi. Dahil dyan, ang Panginoon mismo ay magbibigay sa iyo ng tanda, masdan mo, nagbubuntis ang isang birhen, magsisilang ng sanggol na lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Marami po sa atin pinagdududahan na hindi daw totoo yung sinasabi natin na si Kristo nung hindi pa pinanganak ay hindi daw siyang Mesyas. Pero malinaw na malinaw kasi may mga pagano na meron ding virgin birth. Pero ang tingin nila doon sa nanganak, Diyos-Diyosan. Actually, ang mga totoong Kristiyano, Diyos-Diyosan din. Kaya hindi pwede sambahin. Iba yung Diyos-Diyosan sa salita pa lang Tagalog, dun sa salitang Diyos. Maraming hindi nakakaintindi eh. Sa next meeting, pag-uusapan natin yung salitang, magkakaroon tayo ng word study patungkol sa mga salita sa Biblia. Halimbawa, anak ng tao, anak ng Diyos. Anak ng tupa. Minsan ginagawa pang mura. Mali eh. Diba? So, makita nyo, no? Sinabi dito sa malalim na Tagalog na siya ay pinanganak sa isang batang lalaki. Tandaan nyo, ang Isaiah is Old Testament. Ang Hebrew word na ginamit para sa son, Ben. Kaya pag may narinig kayong tao, ang pangalan, Ben, ibig sabihin nun, child.
Karamihan pang kilala kong Ben, childish eh. Ben. Kaya yung kinanta ni Michael Jackson yung Ben, the two of us you're looking for. Tama-tama yung composition nun kasi yung Ben sa Hebrew means child. Okay ba? May natutunan po ba tayong bago? So, mapansin nyo na si Jesus Christ, sabi, hindi lang sinabing magkakaroon ng anak. Ang pagkatagalog, anak na lalaki. So, sino yun? 1 point, si Jesus Christ. Pinanganak siya ng isang birhen, hindi sinabing dalaga. Kasi si Maria, wala siyang boyfriend noong mga panahon na yon. Friend lang. Yun yung karpintero, si Joseph. Kaya yung Hebrew word for virgin, Alma. Kaya minsan may mga kakilala tayo, ang pangalan, Alma. Hebrew word talaga ang pinanggalingan niya, may H, Alma. Diba si Alma yung kapatid ni Maring Nila? Hipag. O, Alma yun, di ba? Ibig sabihin ng Alma, virgin, birhen. Yun ang ginamit na Hebrew word. Kaya yung mga nagsasabi, si Mary daw hindi birhen. Si Mary, birhen, noong pinanganak si Kristo. So, ang tatay niya, ang ama sa langit, hindi yung si Joseph. Nagsama lang si Joseph at si Maria, nagkaroon ng anak, nung napanganak na si Kristo. Hindi ko lang alam kung pagkapanganak, hindi ko alam kung 1 taon na si Jesus noon, bago sila nagkaroon ng anak. Ang importante, hindi niya tatay si Joseph, ang tatay niya ang ama. Pag nagmana ng ugali yan, yung ama sa langit. Kasi sa lalaki nang gagaling ang unang lahi na nagmamana. Kaya mga kapatid, may natutunan po ba tayo? So, yun yung paraan na kapanganakan ni Mary. Compare natin, baka sabihin nyo, Old Testament lang. Ano ba sinasabi ni Mateo? Hindi sabi ni Pastor Vic. Tingnan natin ang Matthew 1:23 sa Bagong Tipan. Ang ginagawa mo? Matthew 23. Yeah, nandiyan na yun, di ba? Oh. Ikaw na nagbabasa din, di ba? Binabasa ko yung Ingles. Minsan ako, kasi matagal ka eh. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Tingnan nyo, yung Old Testament, letter I yung Emmanuel. Pagdating sa Greek, sa New Testament, sa Griego, Emmanuel, which is interpreted, God with us. O, di ba sabi ko, ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. O, ang nagpaliwanag, Biblia rin mismo, si Mateo. Basahin mo nga yung Tagalog, i-compare nga natin. Sige. Matthew 1:23. Yeah. Tagalog. Oh, tama na yun ah. Hindi. 1. Tama. Kita ko na eh. Dito. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Kita niyo, sumasa atin ang Diyos o ang Diyos kasama natin. Nakita niyo yung pagkatagalog. So, si Joseph, halatang walang nangyari sa kanila. Tingnan niyo ang verse 24, basahin mo. Ganda yung Tagalog diretso. Sige. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Nakita niyo, tinanggap lang niya, makinig kayo ha, tinanggap lang niya na maging asawa siya by the instruction of the angel of the Lord na kunin siyang maging asawa. Kita nyo, mabait si Joseph. Maraming Joseph sa buhay ng isang babae. Pagka may babae masyadong sabik na sabik sa lalaki, sabik na sabik mag-boyfriend, tingnan nyo, bulyaso pag nagmamadali. Karamihan na nag-aasawa ng maaga, oo, successful yung iba eh. Bata nag-asawa eh.
Pero karamihan may problema, magdudusa muna pag nagmamadali. Kaya huwag kayong masyado magmadali mag-asawa. Kilatisin nyo muna. Sabi nga nila sa huli ang pagsisisi, wala naman nagsisi sa umpisa. Gayahin nyo si Joseph. Ba't kayo magmamadali? Magkano ang gatas sa isang araw? Maraming hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Akala nila KJ ang Diyos. Hindi, gusto lang ng Diyos maayos ang buhay natin. Lalo na kayong mga kabataan, huwag kayong magmadali mag-asawa. Baka mamaya, pag nag-asawa kayo, nabuntis kayo, hindi nyo pala gusto yung ugali ng lalaki, o yung lalaki, hindi niya gusto yung ugali ng babae, saka ka madali, na udyok lang, o bagay kayo, ganon, pero hindi talaga nagmamahal, hindi niya kinilatis yung ugali, pineperahan lang pala. Tingnan nyo, magkaanak pa yan ha, pero tingnan nyo, walang pagmamahal sa tahanan. Tama, di ba? Experience ko yun, ang dami ko nang kina-counsel. Hindi nila kasi ginagamit yung style ni Joseph. Sabi dito ni Joseph, sa verse 25, anong ginawa ni Joseph? Basahin mo, sige. At hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Anong Amen. ibig sabihin nung, and he knew her not? Walang nangyari. Hindi sila nagtalik. Siyempre, na-inlove na rin si Joseph, pero ang ganda ng paliwanag ni Mateo, walang maliciousness. Ibig sabihin, walang nangyari kay Mary at kay Joseph noong bago pa lang pinanganak si Jesus, ang batang lalaki. Di ba binanggit pangalan Jesus? Kaya minsan yung mga iba nagsasabi, may nangyari daw, malisyoso yun. Malisyoso po yun. Ang linaw, walang nangyari sa kanila noong ipinanganak ang kanyang unang anak. So pag sinabing panganay o unang anak, may pangalawa, may pangatlo, may pangapat, etc., etc. Malinaw ba? Linaw. May natutunan pa tayo sa kapanganakan ni Kristo. Hindi yung haka-haka na hindi daw Virgin Mary si Mary. Si Mary, virgin nung pinanganak si Kristo. Wala siyang asawa. Naintindihan niyo ba ako? Kasi kung si Mary ay hindi birhen at pinanganak si Kristo, hindi Diyos si Kristo. Plain na tao lang. May na-bless ba kayo? Kaya ito tinuturo dahil ito yung pundasyon kung sino si Kristo. Propesiya pa lang po yan. Tayo, hindi naman tayo pwede lumayo. Kaya nga ho dun sa Biblia, panahon ni Isais, hindi pa pinapanganak si Kristo, pinakita na totoo ang Biblia. Yung link between the Old Testament, dun sa Book of Isaiah, at dito sa Matthew, sa New Testament, more than 400 years bago natupad to. Kaya nakakalungkot yung mga tao nag-iimbento. Minsan may mga archaeologists sinasabi si Kristo daw, ganito, ganyan. Wala namang batayan sa Biblia. Ang gusto lang nila, ikaw yung nahukay nila. Yung pala, 1,900 ng Jesus sa Israel. Walang ipilido. Paano mo masasabing libingan ni Kristo yun? Sa dami ng gumagamit ng pangalang Jesus or Jesus. Hindi muna magsuri. Kaya hindi ako bilib sa mga bagong archaeologists. Mas bilib ako doon sa mga sinaunang mga archaeologists, talagang Biblia ang batayan. Hindi yung ang batayan nila, yung archaeology, hindi yung Biblia. Dapat yung Biblia ang batayan ng archaeology. Wala pang mintis ang Bible Marami nagpipilit. Nagkamali daw yung Bible, ganyan. Walang kamali ang Bible, mga kapatid. Kasi salita ng Diyos yung Bible Pag politiko nga nagsasalita, sinungaling pa, korap pa. Naging House of Representatives. Thieves. Ano yung thieves? Ano singular ng thieves? Thief. Maraming magdanakaw, thieves. Diba House of Representatives, pinaniniwalaan nila.
Tapos yung salita ng Diyos, hindi na paniniwala. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. Kaya sabi dito sa Isaiah 8:3, sa Lumang Tipan ulit, Isaiah 8:3. Isang example din po ito ng isang birhen na nanganak, nadlihi. Ang pangalan po niya ay, tinawag niya yung bata na Maher Shalabasher Bas, meaning approached, dinalaw. So, may supporting verse na hindi lang si Mary ang binisita ng anghel para sabihan manganganak. Alam nyo, ang kakaiba rito sa kapanganakan ni Jesus, kakaiba binanggit yung mismong pangalan. Hindi ka pa pinapanganak, buntis ka pa lang, lalapitan ka ng mensahero ng Diyos, ang anghel ng Panginoon, sasabihin sa iyo, ang tatawagin mo yung anak mo, Jesus. Hindi ba kakaiba yun? Di ba? Amen. Pero may similarity rin sa atin. Di ba tayo, pag lalo na kami, nung unang pinanganak yung aming anak, naisip ko yung Blessed Grace. Pero hindi ko alam na Blessed Grace yung magiging pangalan ng anak ko, ng misis ko. Di ba, yung anak natin, di mo naman talaga alam. Minsan nga, hindi natin alam kung babae o lalaki. Pero nung panahon ni Kristo, nasabi, bago pa pinanganak si Kristo, nung binisita si Birheng Maria, sinabi na ang pangalan niya ay Jesus sa Matthew 1:23. May natutunan po ba tayo? Amen. Kaya, tapos, saan lugar ba pinanganak si Jesus? Alam niyo ba na portel yan? Sa Micah 5:2, sa Lumang Tipan. Micah 5:2. Babasahin ko yung Ingles, si Mrs. ang Tagalog. Pakinggan nyo ang pagkasabi sa Ingles. But thou, Bethlehem, Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, that is to be a ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. Naalala niyo yung, bago tayo mag-analyze itong verse na to, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo, pinanganak si Kristo, walang tatay na tao. May ama siya, ang ama sa langit. Bakit ko sinabi yon? Pansinin niyo yung verse 2 ng Micah chapter 5. Sabi sa Ingles, have been from old. Sa kalumang kapanahunan. Galing sa walang hanggan, from everlasting. Basa, Tagalog. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Mamumuno. Na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Amen. Kaya si Kristo, exemption. Diyos at tao. Ang mga anghel may pinagmulan, pero hindi galing sa walang hanggan. Si Jesus lang yon. Ulitin ko yung, basahin mo nga yung Tagalog nito. Who's going forth mula sa pinagmulan. Basa. Ulitin mo, dahan-dahan na. Okay. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na mamumuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. O, kita nyo. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi galing Israel, lahi ng Israel. Pero yung lugar na pinanganak siya,
ay sa bansa ng Juda. Maraming hindi alam yan. Ay, pinanganak si Jesus Christ sa Israel, nasa lahi ng Israel. Pero yung lugar na binanggit na tanda na papanganak si Jesus ay Juda. So, Hudyo siya. Hindi Israelite si Jesus Christ. Jesus Christ is a Jew. Kasi yung ibang minsan I support Israel, ganyan-ganyan pa sila. Pero hindi nila alam na si Jesus Christ hindi Israelite. Si Jesus Christ ay Jew. Hello, sa spelling pa lang magkaiba, nakikinig mo ba kayo? Yung Jew at saka Israelite, magkaiba. Spelling pa lang magkaiba. Pag sinabing Israelite, sa Israel. Pag sinabing Jew, sa land of Judah. Ay, hindi ako nagsabi niyan. 2 beses, may reference pa tayo sa Matthew 2:6. Ganyan ang sinabi. Sa John chapter 7. So, sa lahi ni David, pero sa town of Bethlehem. So, hindi na ako masyado hahaba yung ating topic, mga kapatid. Maintindihan niyo ba ako? Kaya nga sabi doon sa verse 2, dyan sa Micah chapter 5, verse 2, ang sabi, ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng tribo sa libo-libo ng Juda. At meron lalabas mula sa akin. No? Na, ang sabi, isang mamumuno sa Israel. Bakit binanggit mamumuno sa Israel, pero galing siya ng Juda? O, basahin mo ulit yung Tagalog para maniwala kayo. Sige, basa. Ba't daw? Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libong ng Juda, Libo-libo ng Juda, tuloy. mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isang mamumuno sa Israel. Nakita nyo? Magkaiba yung Israel at saka Juda. Ang Israel is the southern kingdom, the northern kingdom, while Judah is the southern kingdom. Pero lahat yon of Israel. Malinaw ba? May natutunan mo ba kayo? Amen. Kung anong lugar si Jesus Christ pinanganak. Kaya marami dyan hindi alam mga kapatid. Hindi ako nagdi-display ng knowledge. Nagdi-display lang ako ng knowledge ng Panginoon. Hindi basta-basta mag-aral ng Biblia. Akala naman, kung nakakita ka lang ng verse, ganun na lang. Huwag naman ganun. Amen ho ba? Amen. Kaya, mga kapatid, yan ay propesya at naganap na. Di ba minsan kinakanta, may kanta pa sa mga sino ba yung singer na yun? Sino ba yung singer na yun? Ano ba yun? Long time ago, in Bethlehem, the Holy Bible says. Di ba? May ganung kanta? Mary have a son who's born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing. Long time ago in Bethlehem, the Holy Bible. Yan na yung sagot. Micah chapter 5 verse 2. Kung di kayo makontento sa bagong tipan, Matthew chapter 2 verse 6. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor. Kanina, ruler. Ngayon naman, governor. That shall rule my people, Israel. From the land of Judah, pakinggan nyo ibang bansa yon. Tribe of Israel din yung Judah. Iba pa yung mismong Israel. Isa daw lalabas sa Judah sa town of Bethlehem. No? Lungsod ng Bethlehem na nasa loob ng Nazareth. Tapos, mayroon daw isang gobernador at pakinggan nyo, siya ang mamumuno sa kanyang bayang Israel. Malinaw ho ba na magkaiba yung Israel at Judah? Sa spelling pa lang magkaiba na. Amen ba, mami? Amen. So maraming turo ng turo. Kala mo alam ng Biblia. Natuto lang sa theology. Hindi naman nag-aaral.
Gayabang pa. Huwag ganun. Kasi hindi naman tayo pagalingan dito. Importante ay leading ng Lord. Amen ba? Amen ho ba? So, tapos na tayo sa pag-aaral ng lugar saan pinanganak si Kristo. Sa Bethlehem, parang Santa Maria, Bulacan. O Barangay 179, Caloocan. Parang ganon. Ngayon, Judah, pinanganak siya sa Bethlehem, sa bansang Judah. Amen? Kaya huwag ko kayong maniniwala na si Jesus Christ, Israelita, hindi po siya Israelita. Siya ay Hudyo. Okay? Ibang Hudyo, ibang Israelita, mga kapatid. No? So, makita nyo na dito sa Biblia, napakaganda. Propesiya pa lang yan. Paano siya pinanganak at sang lugar siya pinanganak. O, dalawa na yon. Yung pangatlo, propesiya na si Juan Bautista ang tagapanguna bago ipanganak si Jesus. Ilang buwan lang ang tanda ni Jesus kay John the Baptist. No? Isaiah 43. Pakibasa nga yung Tagalog. Isaiah, lumantipan. Baka hindi mo maano. Isaiah 43. verse. 43. Kaya nga, Isaiah 40, verse 3. Di ba naman walang verse? Ayan. Pakinggan nyo yung pagkabasa ni Del dito. Parehong-pareho sa bagong tipan. Sige, basa. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Makita nyo, may ilang o desert, no? Merong desert. Pakinggan nyo, ha? Merong umaatungan, may umiiyak, may humihiyaw. Na sinabi, ihanda nyo, take note, nyo, ang daan ng Panginoon. Idiretso nyo ang kanyang daanan sa disyerto ng ating Diyos. Daan para sa ating Diyos. Ano ibig sabihin nun? Si John the Baptist ang nagsabi niyan, siya yung tinig na sumisigaw sa ilang o sa disyerto. Nang sabi, ihanda nyo ang lugar. Take note, Old Testament to. Sa New Testament, meron din kalakip na yan na katapat na verse. Tingnan nyo ang Matthew 3:3. Kanina, yung binasa ni Del, Isaiah chapter 40 verse 3. Diba? Ihanda ninyo yung daan. Yung baloktot na daan, gawin yung diretso. So, i-compare natin sa Matthew chapter 3, kapatid. Pakibasa nga, yung Matthew 3:3. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si John the Baptist, nangaral, the baptizer, nangaral patungkol sa pagsisisi ng kasalanan. Dumating naman si Jesus Christ, kaligtasan. Sa isang Kristiyano, tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo magiging ganap na Kristiyano kung hindi tayo marunong magsisi ng ating mga kasalanan. Pangalawa, dapat manampalataya tayo sa tinig ng Diyos na walang iba kung hindi si Kristo. Marami nagsasabing Kristiyano sila pero hindi marunong tumalikod sa kasalanan. Nakakalungkot, maraming umiiral pa rin yung pride, kayabangan, at binibigyan mo ng instruction, matigas ang ulo. Yan ang sakit ng ulo ng isang Kristiyano. Kung babasahin niyo yung Matthew chapter 3 verse 3, may sinabi diyan,
ayon kay Propeta Esais. Sa Ingles, Isaiah. Si Esais ay isang propeta na kinote ni Matthew 3, verse 3. Kasi, noong mga panahon ni Mateo, ang Bible lang nila yung lumang tipan, yung Tanakh. Nandun din ang book of the prophet Isaiah. Kung tatanungin niyo ko, para meron kayong maalala nyo, Isaiah chapter 40 verse 3, talagang pinropesay, ilang daang taon yun, ilang libong taon yun, na nakalilipas, na ituro ni Isaiah, na propesiya niya, yung pagdating ng kanyang pinsan, magpinsang buo sila ni Jesus Christ through Elizabeth. Kaya nung pinanganak si John the Baptist, talagang sinabi niya, isinigaw niya yon, yung siya yung umaatungal, siya yung umiiyak, siya yung humihiyaw sa parang o sa ilang. Maraming words parang, ilang, gubat, desyerto. Kasi meron desyerto sa Israel, kalbo, parang kalbo. Meron naman desyerto na maraming gubat. So malinaw ba? Yung pagka-translate, rules of translation, desert, wilderness, forest, no? Yan ang mga common English translation ng salitang ilang, desyerto, gubat. Kaya yung mga translation sa Bible, they refer to the same thing. Kaya lang, ang pinaka-accurate yung ilang, desert talaga. Meron kasing forest sa gitna ng desert. Okay? Hindi dessert. Yung dessert, pagkain yun. Baka gutom na kayo, leche plan yun. Masarap na dessert yun. O kaya gulaman. Masarap yung luto ni Del sa gulaman. No? Malinaw ho ba? 3 reference na pwede kong i-share sa inyo. 4 pa nga John chapter 1 verse... Huwag nang buksan. John chapter 1 verse 23. Luke chapter 3 verse 4. Mark 1:3. At saka Matthew 3 verse 3. Lahat yan, ang pinaka-main reference niyan, yung prophecy ni Propeta Isais or Prophet Isaiah. Amen no ba? Amen. So, tapos na tayo bilang tagapanguna, si John the Baptizer. Ngayon, pag-usapan din natin yung ministry ni Jesus Christ. Dito, pinakita si Jesus Christ ay nagpapagaling ng may sakit hanggang ngayon. Naging universal sacrifice ng buong mundo para maligtas. Una-una, yung kanyang misyon, makikita natin sa Isaiah 61:6. Isaiah, yung kanyang mission ng pag-uusapan kanina, yung tagapanguna si John the Baptist. So nakita nyo may identification. Pansinin nyo to, pag dinidiscuss natin to, ito yung parang ebidensya na si Kristo yung Mesyas. Kasi ang nakakalungkot, marami sa Israel, hindi nila tanggap si Jesus Christ ang Mesyas. Tama, tinatanggap nila propeta, parang mga taga-Islam, para mga Muslim. Merong mga Israelite na hindi naniniwala na si Kristo ay Mesyas. Siya ang pinili o pinahira ng langis sa ulo, anointed. May term sa Bible, makinig po kayo, nakikinig ba kayo? Pag sinabi nating Messiah o Mesyas, ibig sabihin, pinili ng Diyos. Alam nyo, pag ino-ordain yung mga pastor, yung iba nilalagyan ng oil yung noon nung candidate na pastor, yung i-ordain. Tapos hinuhugasan ng paa. Sa Biblia, yan po ang turo. Pag sinabing anointed ka ng Diyos, gaya ni Elijah, pinahira niya ng langis, gaya ni King David, ni King Saul. Nung pinili siya ng Diyos para maging hari, kumbaga sa mga commemoration, o Del, ikaw ang magiging asawa ni Vic, pinili ka, papahira ng langis. May ganun So, si Jesus Christ, pinili ng Diyos, anointed. Tignan mo, ito ay words ni Jesus Christ, no?
very related sa isang buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi sa Ingles ng Isaiah 61 verse 1, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and opening of the prison to them that are bound." Tayo bilang Kristiyano, nakapreso tayo. Nung hindi pa tayo Kristiyano, nakapreso tayo sa kasalanan. Ang problema sa isang Christian, pag ayaw magbago, hindi siya totoong nagsisi ng kasalanan. Sabi ni Jesus Christ, huwag mo nang buksan. Sabi ni Jesus Christ, "Whosoever sins is a slave of sin." Kung sino man ay nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kung alipin ka ng kasalanan, nakapreso ka. Kaya yung pagiging sinungaling, pagiging mayabang, pagiging inggitero, preso ka doon. Pag hindi mo tinanggal yung inggit, galit, puot, yabang, preso ka ng kasalanan. Kailangan magsisi tayo ng kasalanan. Kaya ngayon, pag hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili sa pagiging mabait, hindi pwede yun. Ang makakapagpalaya lang sa atin, yung pinili ng Diyos. Sino yun? Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Sabi nga niya dito, ang Espiritu daw ng Panginoong Diyos ay nasa Kanya. Sinabi rin niya, "Ako ang pinili, ako ang pinahira ng langis upang mangaral ng mabubuting bagay sa mga mapagkumbaba. Isinugo ako upang gamutin ang mga basag ang puso at ipatotoo ang kalayaan para sa mga bilanggo, buksan ang preso sa kanilang nakagapos." Nakita niyo yung pagkatagalog ng online. Ang Espiritu daw ng Diyos ay nasa Kanya. Basahin yung Tagalog, verse 1. Dahan-dahan ha. Pakinggan niyo po, babasahin ni Del dahan-dahan para ma-pick up niyo. Sige, tuloy. The Spirit. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Nakita nyo? Meron akong patotoo noon dito sa may... Anong lugar yung tinirahan natin? Samuson. Ano ba subdivision yun? Sarmiento. Pero hindi ko babagitin yung pangalan. Adik-adik yung tatay nila. Ayaw maalala nila ako. Hindi ko pinarehab yun. Alam nyo kung bakit? May anointing ako noon. Hindi pwedeng ako magde-decide, lulusob ako. Kasi kung lulusob ako, walang mangyayari doon sa effort ko. Amen ba? Kailangan may confirmation. Paadik-adik, hinahabol daw siya ng demonyo. Mga demonyo. Takbo ng takbo, hindi tumitigil. Pero kung sa iba yon, ikukulong na yon sa ospital. Dahil meron tayong tinatawag na pagpapalaya o deliverance. Binalato ko yun. Dinala yun sa barangay, sa Maynila. Ang layo. Kinlong yon. Pinuntahan ko. Sabi ng Lord, palayain mo. Lord, wala akong pera. Gamitin mo yung ID mo. Kauumpisa ka pa lang po sa Sagip Kalinga kay Bishop Art Lenin. Nag-pray ako, Lord, ikaw ba to? Sabi ng Lord, ako to. Puntahan mo. Palayain mo sa mula sa demonyo ng drugs. Pinuntahan ko. Pinuntahan ko. Pinag-pray ko, pinatuhan ko ng kamay sa ulo. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan. O, wala na yung demonyo. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. After 1 week po, nagbago ang buhay.
Kaya minsan may mga tao naman, dahil pinalaya niya sa pamamagitan ni Jesus, nakalimutan na ako. Ewan ko lang kaya. Pero minsan sabi ni Del, nung nag-asawa yung anak nila, kinamusta daw ako. Praise God. Mga kapatid, pati mga demon possessed, pinapalayas ng Diyos. Yan ang verse na ginagamit ng isang mananampalataya para magpalaya ng mga kaluluwa mula sa bangis ng demonyo. Kasi may mga bagay na hindi magamot ng doktor o medical science. Hindi sila naniniwala sa demon possession. Mayroon po akong karanasan yan. Hindi ko pwedeng i-share yan kung hindi ako marunong magpalayas ng demonyo. Isang salita lang, umalis ka dyan. Wala kang karapatan kay, ako magiting pangalan. Kay Mr. Toot Toot. Palayas naman. Ayaw magtrabaho nun. Palamura. Ayaw huminto ng takbo, hindi napapagod. Epekto ng drugs yun eh. Malakas eh. Pero napalaya sa pangalan ni Jesus. Glory to Jesus Christ. Glory to Him. Glory to God alone. Glory to God alone. Sabi the Spirit, makinig kayo itong verse na to, kung babasahin nyo ng dahan-dahan, may matutunan. Hanggang dito na lang tayo, ayoko nang sumobra aba. Mission pa lang ni Jesus Christ yan, hindi pa to kumpleto. Pagpapalayas, pagpapagaling, pagpapala. Yan, later natin pag-usapan yan. Ang ministry ni Jesus Christ, palayasin ng sakit, palayasin ng demonyo, ipatuloy ang propesiya, kinonfirm ni Jesus Christ. Anong kwenta ng salita ng Diyos kung walang confirmation? Alam nyo, ang missing ingredient, yung iba, bira lang ng bira sa church, without asking the confirmation of God. Minsan, nag-uusap kami ng misis ko Mami, magpapatuloy pa ba ako? Ano ba't ako magiging hypocrite para ikwento sa inyo yun? Amen ba? Amen. Kasi pagka hindi ka ganon, iba na yung level mo. Sasabihin mo, mataas ang anointing mo, pero nawawala na si Jesus Christ. Ikaw ang sikat, out na si Jesus Christ. Maraming ganyan Delikado yung overconfidence. Pride yan, mga kapatid. Papagurin ka lang yan. Magaling ka magturo dahil nagtuturo ka sa high school. May alam ka lang sa values formation. Gagawin kang guest. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Marami akong kilalang ganyan. Pero deep inside, malungkot. Lumayo sila sa tamang aral. Kaya mga kapatid, dito, balanse po tayo. Naniniwala tayo sa signs and wonders, balanced, biblical way. Naniniwala tayo sa healing, balanced, the biblical way. Naniniwala tayo sa prayer, kailangan may kalooban ng Diyos. Paano mo nalaman ang kalooban ng Diyos? Hindi mo hinihingi yung confirmation. Si Jesus Christ talagang dineclare niya to. The Spirit of the Lord is upon me. Ako, lalakasan ko ba yung loob ko para sabihan yung drug addict niyo? Mamaya, patayin pa ako nun. Pero natatakot, lahat na nakikita niya, may demonyo, hinahabol siya. Umabot ng EDSA yun. Alam mo ba yun, Den? Umabot ng EDSA yun, pero pinagaling ng Diyos. Bakit? Ginaya natin si Jesus Christ. Kailangan may Spirit of the Lord kausap mo. Glory to God. Kailangan meron kang anointing sa Lord. Hindi pwede yung gusto mo lang. True. Kailangan hindi ka mayabang. Marami dyan, dinidisplay pa. Lumayas ka. Pero ingat, baka sumikat ka. Hindi ka na sa Diyos. Pag ikaw ay sumikat at malaki na yung ministry mo, tingnan mo yung malilitan churches, tulungan mo. Otherwise, sa'yo lang ang glory. Dapat tulungan mo yung maliliit. Kaya sabi ko nga, Lord, pag ito nag-flourish itong ministry nito, yung mga ibang churches na kilala ko, na kaibigan ko, tutulungan ko pag maliit pa yung church nila, pag lumaki kami. Hindi pwede yung soul of light, ikaw lang ang magaling. Pag mayroong masamang kalooban, ano sabi rin sa Ingles? Bind up the broken-hearted.
Kanino ba malapit ang Diyos? Sa basag na puso. Sa pusong umiiyak. Sa poor in spirit. Diyan malapit ang Diyos. Meron ako kilala, sinasabi, ayoko magpa-check sa doktor, mayabang pa. Sasabihin, siya daw ay prophet, siya daw ay apostle. Pero tingnan mo, buhay, walang bunga. Pabigat pa sa pamilya, kakakalungkot. Hindi ko siya tinitingnan ng mababa. Kaya lang, sa paligid, kino-confirm ko ano siya. Sabi ko pa nga, baka ma-wheelchair ka. Sabi sa akin, nalipay in Jesus name, huwag mo sabihin niya. Paano hindi ko sasabihin niya? Ang tigas ng ulo mo. Magpa-check ka sa doktor. Mabuti sana kung walang binibigay na pera sa kanya, yung mga anak niya, yung mga kapatid niya. May pampagamot eh. Oh, Pastor, paano ba malalaman ang confirmation ng Panginoon? hintayin mo, may sign. Oh, sino nagtanong nun? Maricel. Oh, ganun. Lord, magpakita ka naman ng pangitain kung kalooban mo to. Ganun. Ganun lang kasimple. Iba ayaw ituro. Ang dami pang pasikot-sikot. Pag hindi ka naka-receive ng confirmation, alam niya kung ano, pinakamadali? Ask your pastor. Amen ba? Sinagot ko ba yung tanong mo? Kung minsan, ang Lord gumagamit ng tao, man of God. Alala ko yung balo na lumapit, nakita ni Elijah. Sabi nung Elijah, hindi mauubos yung mantika at libidura mo. Yung flour. Ay, hindi pwede. Sabi niya kay Elijah, sinortcut ko na lang po, kwento ko na. Kasi, dahil tagtuyo, yung langis at saka libidura para lang sa akin at sa anak ko. Pag binigyan pa kita, baka wala na kami makain, mamatay kami. Hintayin na lang namin mamatay kami. Sabi ni Elijah, kunin mo yung tapayan mo. Lalagyan ng langis. Kunin mo yung libidura. Magluto ka ng cake. Kasi King James yung binabasa ko eh. Magluto ka ng cake at hindi ka mauubusan ng langis at saka libidura o flour. May confirmation. Kasi hindi alam ng babae na propeta siya ng Diyos eh. Ngayon, kung hindi mo nararanasan sa church natin yan, ay may kulang yung church natin. Hindi eh. Ilang beses na nagpakita ng pagpapagaling. Ilang beses na nagsalita ang inyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Tingnan nyo kapangyarihan ni Jesus sa church natin. Amen. Pag hindi pa kayo naniwala, ititigil ko na yung church natin. Kayo-kayo na lang. Amen ba? Amen. O. Kaya dapat lagi nyo iisipin yung nagawa ni Kristo. Tingnan mo kinanta namin ni Delio. Alam kong may magagawa ang Diyos. Huwag nating alisin kahit 1 second na ang nagagawa ng Diyos sa church natin. Akala ng iba pag sinabing church incorporated o yung simbahan, yung lugar. Hindi. Pag sinabing church, inuulit ko, mga believers yun. Amen. Amen. Regardless of denomination. Amen. Kaya nakakalungkot. Para malaman mo yung confirmation, humingi ka ng sign, pero kailangan may faith ka. Pag wala kang faith, hindi ka sasagutin ng Diyos. May tubig. Sa balahibo dito, ito. Malinaw ho ba? Malinaw ba? Amen. Para hindi bumagsak ang pananampalataya mo, bibigyan ko kayo ng sikreto. I-recall nyo yung nagawa ng Diyos sa buhay mo. Paano ka nadapa? Paano ka bumangon? Period. Kasi mga tao, minsan kalimot eh. Binless ni Lord. Genius yung blessing.
nakalimutan yung blesser. Amen? Amen. Yun ang problema. Nung wala nang kailangan kay Lord God, panay ang amen. Pero kinakalimot yung nagawa ng Diyos. Paano natin sasabihin glory to God alone kung kinakalimot mo yung kabutihan ng Diyos? Thank you, Lord. Salamat, Mase, sa encouragement. Kahit pastor ako, kailangan ko rin mabless. Hindi lang sabihin yung thank you, pastor, kahit hindi ko inihingi, binibigay mo. Purihin ng Diyos. Nakaka-encourage sa amin ni Delian para magpursige pa. Amen? Amen. Minsan nga nakakatakot yung tinithank you ka eh. Kasi, ang ibig sabihin nun, do more to the Lord. Amen ba? Sacrifice more. Obey. Pero we cannot outgive o kayang lagpasan yung nagawa ng Diyos. Yung nagawa ni Jesus sa buhay natin. Amen. Maraming Kristiyano, sinasabing Kristiyano sila. Pero tingin mo pag-uugali, hindi marunong magsisi. Nagyayabang, naiinggit. Yang yabang inggit at ayaw magsisi ng kasalanan, 3 stooges ng kasamaan yan. Alisin natin yan sa buhay natin. Sinabi ko natin, hindi ko sinabing kayo, sila, tayo. Amen ba? Amen. O hanggang dito na lang tayo, yan ang mission ni Kristo. Hindi ko pa kinumpleto. May isa pa. Isa sa mission ng Diyos, magpagaling ng may sakit. Diba sabi niya ito, heal the broken hearted. Sipin nyo, Isaiah 61:1 lang yan ha. Tapos ang 6 na reference. Pakibuksan mo nga yung Mark 11:5 kung hindi mission ni Kristo yan. Sige. Ito rin isa sa mission ni Kristo. Kung ano ang mission ni Kristo Jesus, mission natin mga Kristiyano. Kaya importante yun ang kaanyaya sa church para maliwanagan sila. Kasi sila yung natakpan ng mata at tenga ng demonyo. Kaya napaka-importante malaman nila ang misyon ni Kristo. Basa, Marcos 11:5. At ilan sa nangakatayo roon ay nangagsabi sa kanila, ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno? Mali. Mark 11:5. Yes, Pastor. Ay, Matthew 11:5 pala. Sorry, ako mali. Sabi ko sa'yo, mali ako eh. Matthew 11:5. Sige. Ang mga bulag ay nangakakikita. Dahan-dahan. Teka. Dahan-dahan kasi kaya nauutal ka eh. Ulit. From the beginning, 11:5. Sige, Matthew 11:5. Ulit. Dahan-dahan. Sige. Ang mga bulag ay nangakakikita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga kitongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay pinangangaral ang mabubuting balita. Alam niyo mga kapatid, nung nag-training ako sa Tabok, may pinag-pray kami. Kasama ko pa dun si Pastor Joel. Pastor Vic, puntahan niyo yung isang member. Ginagaya ko ng si Bishop. Pumunta kayo doon at pray mo yung matanda. Naalala mo yung binisita natin. Opo, di pumunta kami ha. Pinag-pray namin. Yung matanda, hindi ako pinapansin. Pero pinag-pray namin. Hindi pinapansin si Joel. Pinansin kami. Kaya lang, hindi yung pansin pagdating sa salita ng Diyos. Either siya ay bingi o siya ay talagang walang interes. Pero pinag-pray pa rin namin para namatay. Mga kapatid, minsan may mga portion din na pinag-pray mo, hindi talaga gumaling o kaya hindi nabuhay muli. Naranasan ko yan, meron akong pinag-pray, high school ako noon. Christian na ako noon, pero baby Christian pa lang dahil wala pa ako masyado. Pero alam ko, si Jesus nagpapagaling. So nagbakasakali ako sa San Juan City, dati San Juan Rizal yun eh. Malapit sa church malapit dun sa Catholic Church, sa pinaglabanan, sa Holy Child, yung street ng Calvario. Pinag-pray ko yon
Mabubuhay ho yan. Subukan natin si Jesus, ganun pa ako. Kasi bago pa lang akong Christian, masyado akong, anong tawag doon, masigasig, mainit. Kasama ko si Leon Chua, yung kaklase ko, taga San Juan din yung pinaglabanan. Pinag-pray namin. Tinawagan ako. Pinatawag ako, hindi tinawagan. Pinatawag ako. Wala naman kaming telepono nun eh. Uy, nabuhay yung ano mo. Kumalat. Pero maikling panahon lang yung naging sikat ka. Dahil nga ba isip bata, pasikat, syempre, high school pa lang eh. Gumaling. Paano mo nagawa yun? Ang nangyari, glorify ko si Jesus, pero sumikat din ako. Pero maikling panahon lang. Mga kapatid, tingnan nyo ha, kahit ang motibo mo hindi tama, minsan, makinig kayo, dahil sa faith, sinasagot ng Diyos ang panalangin mo. Kaya totoo yung may nabubuhay. Di ba si Kristo, pinagaling niya si Lazarus? Tama ho ba? Sabi niya dito, sabi ni Jesus, ang nagsasalita rito si Jesus. The blind receive their sight. Katulad ko, sabi ni Lord sa akin, magpa-opera ka. Lord, hindi ba pwedeng wag na magpa-opera? Alam mo, sagot ni Jesus Christ, parang si Pablo, sapat na ang biyaya ko sa'yo. Amen. Kung ano yung nabasa ko sa Bible. So, nagpa-opera ako. Sumunod ako eh. A big amen alone. Nabulag ako. Tapos sabi nung doktor, hindi niya daw sigurado kung babalik yung aking hindi niya masagot yung tanong ko eh. Doc, yes or no lang, makakakita pa ba ako o hindi? Ganito yan. Tumagal. Ilang buwan yun. Ilang buwan ba ako nang hindi nakakita? 4 na buwan. Mga 4 na buwan. Humingi ako ng sign kay Lord. Abay, nagsalita ang Panginoon. 5 months basta. Ha? 5 months. 5 months. Kasi nakakita ka, October na eh. October. Pero ang sabi ng Lord sa akin, hindi matatapos ang December, makakakita. Abay, October pa lang nakakita na ako, no? Unti-unti, aninag. Kaya itong kaliwang mata ko, nakakabasa na, nakapikit ako, ha? Kaliwang mata ko lang. The Amen. blind receive, the lame walk, the lepers are cleansed, Amen. the deaf hear, the dead are raised up. Amen. Naranasan ko lahat yon, the poor, the gospel. Amen. Tanong nyo kay Del, nung una kami nag-meet, kanino ko nangangaral? Sa mga mayayaman o sa mahihirap? Mahirap. Sa mahihirap. Lahat yan, totoo. Naganap yan sa buhay ko. Amen. Kaya nakilala ko, misis ko, pumunta ako ng barangka. Ito mga, ayoko manira, pero totoo. Kung sino pa yung Baptist Church na nagdala sa akin sa Panginoon, sila pa yung nanira sa akin. Sila rin ang nagpabagsak sa'yo. Sila rin ang nagpabagsak sa akin. Tanggap ko na yun. Yan ba ang iuri ng Kristiyano? Kaya pagka maraming nagagalit sa'yo at tama ang ginagawa mo lahat, ang all glory to Jesus Christ. Tuloy ka lang. Huwag ka nang magtaka. Kaya huwag kang lalayo kay Jesus. Walang pwedeng sumira sa'yo. Amen. May natutunan po ba tayo ngayon? Amen po. Hanggang dito lang tayo sa misyon ni Jesus sa kanyang buhay. Prophesied as early as from the Old Testament, mula sa Isaiah chapter 40 verse 3, keynote ni Jesus Christ mismo sa bibig niya. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. Mga kapatid, ito ang application. Tama, ang pastor ang may anointing sa isang church. Pero, kayong nakakonect sa akin, pero hindi basta nakakonect, nagpapatuloy sa church na ito, na ako ang pastor, na ang pinaka-pastor namin si Jesus Christ. Tandaan nyo, hintayin nyo yung anointing ng Lord. Umattend kayo sa praise and worship nang maramdaman nyo, mag-experience nyo yung kapangyarihan ng Diyos. Excuse me.
Kasi gusto ng demonyo, huwag kayong maniwala. Gusto naman ng Diyos, dahil ginamit ko yung Bible, nahadlangan. Huwag kayong maniwala sa Diyos. Amen? Yun lang po. Maniniwala sa Diyos. Kasi nabitin, Pastor, yung word mo na huwag maniwala sa Diyos. Baka akala nila yun na yung ano mo. Ay, hindi. Nabitin lang kasi inubo ka. Hindi ko naman sinadya yun. Sabi ko nga, pinipigilan ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, huwag kayong maniwala sa Diyos. Ang gusto ng salita ng Diyos, mananampalataya kayo sa May faith. Diyos. Pag sinabi mo manampalataya, may faith kayo. Magpakanta ka nga din habang inaanong to si Pungko. Kantayin mo yung The Spirit of the Lord. Ay, ayaw ko nang mabilis. Pastor, gusto ko lang yung ano lang, worship. Kung ako yung pagpakantahin mong worship lang tayo pa. Pastor. O, yan. Kantayin mo to. Yes, pa. Yes, Lord God. Tunay kayo noon na walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit Lord, sa aking karanasan. salamat sa aming natutunan. Lahat po na nakinig na bukas ang puso, Sa aking isipin, pinalalaya ko sa pangalan kaya ng Jesus. mong gawin. Manuman ang kabigatan, manuman duda na meron sila, Bawat pinalalaya ko araw sila ko ay sa espiritu hawak mo. ng walang pananampalataya, Mangangamba sa kabingihan, piling mo. kautalan, tinatanggal ko yan sa pangalan. Walang mahirap Bigyan mo sila ng sa'yo. kapangyarihan, lumaya sa kanilang mga problema. In Jesus Christ's name. Sa'yo. Mga sakit na hindi makaalis dahil mayroong tinatanging ng demonyo. Tanggalin mo to sa pangalan ni Jesus. Sa'yo. Paki-praise and bless. Ngayon, Lord, malapit ako ngayon sa lahat ng may sakit. Mula kay Blessed Grace, Higit sa aking sa mga may sakit sa espiritu, kay Edgar Pombuena, higit sa kanyang kalusugan, sa mga nag-aaral, proteksyon, kanilang pag-alis at pagbalik sa bahay. Bigyan mo sila ng proteksyon sa pangalan ni Jesus. Sa kanilang mga asawa na nagtatrabaho, papunta at pabalik ng bahay, ingatan mo sila sa pangalan ni Jesus. Yan ang mismo, Lord. Complete package, pagpapala, pag-asenso, bibigay mo sa kanila. Kaalaman, karunungan, iiwasan mo sila. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Lahat ng pamilya na nakakonect dito
Alalayan mo sila, protektahan mo sila. Tinataasan ko ng kamay ko sa pangalan ni Jesus. Kaya mo yung banal na Espiritu ay malayang kumilos. Lalo na yung Spirit of faith kay Jesus Christ. Palayain mo sila. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Amen. Glory to God. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Mga kapatid, alam niyo yung lyrics? Alam niyo yung lyrics ng kantang yon? Walang mahirap. Alam niyo kung bakit? Mayaman ang Diyos eh. Amen. Sabi nga sa pakibasa ko nga, yung John 10:10, last verse. Meron po akong paboritong verse. Minsan, gasgas na to. Kasi sabi kong gasgas, Life verse mo ba to, Pastor B? oo, lahat ng churches binabasa to. Paborito ko sa lahat, isa sa mga paborito kong verse, yung John 10:10. Para dun sa, i-replay na lang ninyo to. Pwede naman ninyo panoorin yung mula umpisa. Okay, Pastor, ito na po. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Nakita nyo? Nagbibigay ng kasaganahan ang Diyos. Hindi lang spiritual yan. Pag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, complete package. Amen. Physical, katawan. Katulad ng kalusugan, gumagaling kahit magpagamot ka sa doktor. Kung hindi ka looban ng Diyos, hindi ka gagaling. Pangalawa, halimbawa, pagpapala. Kailangan mo financial happiness. Siyempre, kailangan mong pera. Huwag ka lang ang kasalanan lang naman sa Diyos yung pag-ibig sa pera eh. The love of money. No? Ang totoo niyan, gusto ng Diyos umasenso tayo. Amen. Pangatlo, ang magnanakaw ang demonyo. Yung sinasabi ng malas naman ang buhay ko. Actually, hindi tayo malas. Ang malas, yung demonyo. Isa lang ang hinihingi ng Diyos, susi. Pananampalataya. Ngayon, saan galing ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig. At sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yan galing sa sarili natin. Amen. Ang nagbibigay ng spirito ng pananampalataya, si Jesus Christ. Kailangan may faith tayo kay Amen. Jesus Christ. Kasi mahirap malugod ang Diyos kung wala tayong faith. Hindi faith sa relihiyon. Sa iba, sekta yung pinananampalatayaan. Ang dapat pananampalatayaan natin, si Jesus. Amen. Talagang nakasulat yan. I have come that you might have life abundantly. Amen. Hindi KJ si Lord Jesus para paasensuin ka. Naranasan namin at nadaanan na namin ni Del yung puro utang. Hindi kami makaahon. Inaaway pa ako niyan. Ako naman, inaaway ko siya. Kasi hindi na una. Sabi nila, huwag ka magpastor, maghihirap ka. Hindi po totoo yun.
At least, kahit wala akong pera, hindi ko nararamdaman yung nahihirapan. Biro mo, 2 na kami ng anak kong panganay, nagtatrabaho. Pero bakit kami umasenso? Amen. Dahil kay Kristo Jesus. Lahat ng nakakonekta rito, umaasenso. Mercy, maraming salamat. Ulitin mo na lang yung video kasi patapos na kami. Pero ulitin mo lang, pwede naman i-replay eh. Kaya mga kapatid, I hope na bless kayo. And At mayroon ditong sinasabi, lahat-lahat binibigay ng Panginoon basta totoo ang nasa puso mo. Amen. gawin mo ha, Mase, gawin mo Amen, yan. amen. Huwag puro umpisa ha. Amen? See you. See you on Sunday. Sunday. Nga See pala, you on Sunday. Announcement. Meron po tayong gawain sa bahay ni Mrs. Bacolod sa Lot 19, Block 26. Tama ba? Lot 19. Lot 26, Lot 19. Oh, Lot 19, Duhat Street, alas 10. Anong oras pa tayo nag-worship? Alas 9. 9:30, no? Meron tayong gawain sa Sunday. Doon po tayo, no? At magiging temporary lang po yan kasi maghahanap tayo ng lugar na malaki-laki. Kaya mga kapatid, huwag tayo masyadong mainip kasi iba yung timeline ni Lord eh. Amen. So, pero at least alam niyo na yung announcement. Yun lang. So, i-prepare mo yung pagiging worship leader mo, no? Worship leader mo para matuloy ulit yung ating gawain diyan. Dito po, live po kami rito sa Santa Maria, sa Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Live po tayo dito, kaya hindi excuse ang hindi natin marinig ang mabuting balita. Tip ko sa inyo, pag nag-worship po kami next time, pag Wednesday, live, ang tip ko sa inyo, i-bluetooth nyo yung sound system ng cellphone nyo sa isang hi-fi o isang sound system na may bluetooth. Maganda yung tunog. Ngayon ko lang hindi ko nasabi sa mga taga-subaybay kasi minsan yung tugtog, tunog transistor radio, no? Kaya hindi nyo ma-appreciate. Pag yung cellphone nyo may bluetooth, i-connect nyo sa isang sound system na may bluetooth, maganda tunog, no? Kaya yun lang po ang aking isa sa mga encouragement sa inyo kung meron kayong sound system na may Bluetooth. Okay. So, magandang gabi. Del, bago tayo mawala, pwede mo ba muna, pag-pray mo muna lahat ng per family. Bilisan mo lang. Sige na, rundown bago tayo mag-close. Habang ako tatayo, kaya aalis, isasaoli ko lang itong Bible ko. No? Isasaoli ko. Patugtog ka ng isa. Oo. Sandali. Hello. Okay. Pray tayo. Sabay kayo ha. Sabay kayo mag-pray. Mga taga-subaybay, pwede mo ba sumabay kayo? Kaya maganda yung kanta. Okay? Background. Sige, tuloy. Okay. Amang banal na nasa langit, Lord God, maraming salamat Ama sa pagkakataon na muli kami nag-aaral na yung salita, naawitan ka Panginoon. Lord God, sa gabing to Panginoon, patuloy na lumalapit po kami, inilalapit po namin ang lahat ng mga pamilya na nakakonect Panginoon sa Amparo chapter ng Lift Jesus Higher. Unang-una na Panginoon, ang Bacolod family, na Lord, patuloy mo Panginoon, ingatan mula kay Michael, kay Maricel, kay Aliyah, kay Lisa. Lord God, maraming salamat sa pagbukas ng kanilang tahanan para sa iyong gawain every Sunday, Panginoon. Lord God, ganun din po Panginoon sa Argonza family, kila Jubel, Julia, Juanita, at sa buong pamilya po nila, Panginoon. Ganon din, Lord God, sa Pakunla family, Panginoon, na pinapangunahan ni Brother Roger na nasa ibang bansa. Patuloy mo po siya, Panginoon. Ingatan doon, Lord God. Ganon din kay Sister Nila. At lahat ng kanilang mga anak, manugang mga apo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, kila Grainy, kay Carl,
Sebastian family, Eco, Blessed Grace, Benitez, kila JR and family. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng Lord na nakakonect po sa amin, na laging nanonood, Panginoon. Hindi ko na po sila maisa-isa, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na bigyan po ng pag-iingat, isustain mo po ang pangangailangan ng bawat isa, ang mga kalusugan, Panginoon, yung mga padre de pamilya na nagtatrabaho, Lord God. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagpasok at pag-uwi. Pakaingatan mo sila, at sa lahat po ng mga estudyante po, mga kabataan po ng Amparo Chapter, Lord God, lagi mo po silang ingatan sa kanilang pag-aaral. I-sustain mo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan, Panginoon, na ikaw lang po ang maitataas, Panginoon. Ganon din po sa aming tahanan dito sa Santa Maria, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa Soto family, Lord. Ingatan mo po ang aming Pastor Vic. Lagi mo po siya i-sustain, Panginoon. Ganon din sa akin, Lord. Yung aming mga allergy, Panginoon, sa iyo ko na po ipinagkakatiwala, Lord God, in Jesus Christ's name. Panggalingin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Kiniklaim na po namin, tanggalin niyo po ang 100% yung allergy po namin mag-asawa. Ganon din sa aming bunso na nag-aaral sa kanyang kalusugan, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang kausapin, Lord God. Lord, kausapin mo po siya tungkol sa ministry, Panginoon. Ganon din sa aking panganay, Panginoon, na si Blessed Grace. Paggalingin niyo po siya, Panginoon. Kung ano man po nararamdaman po niya ngayon, ingatan mo po siya lagi sa kanyang asawa, Panginoon, na si Eco, Lord God. Pakaingatan niyo po sila kay Papa Ching, sa buong Sebastian family, Panginoon. Kila Maring Arlene, kay Samsam, Panginoon. At ganon din, Lord God, itinataas ko po, Panginoon, ang Santa Maria location po namin, Lord. Yung buong kapitbahay po namin, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na ingatan ang bawat isa, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Ikaw po ang magsilbing haligi ng aming tahanan dito sa Santa Maria, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa buhay na binigay mo sa amin, sa ministry, Panginoon, na binigay mo. Lord God, yung nakita ko pong place sa may papuntang gate 2 or gate 3, Panginoon, Lord, kakausapin po namin ni Pastor, Panginoon, by Sunday po yun, along that, yung papuntang Tibig, Panginoon, sa may Manga Street. Lord God, bigyan mo kami ng isang lugar, Panginoon, doon na patuloy ka po naming ma-worship, Panginoon, mailatag ang iyong salita, maibahagi ang iyong salvation na binibigay, Panginoon, sa bawat tao, Lord God. Maraming salamat po ulit. Gabayan mo kami, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Yung mga hindi ko po nabanggit, Lord God, yung mga nanood kanina, Lord, ikaw na po ang bahala po sa aming lahat. In Jesus Christ's name, amen and amen. Thank you, Father God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the drums begin to bang, when the drums begin to bang, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the stars fall from the sky, when the stars fall from the sky, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in.
Bye, everybody! Maraming salamat po ulit! Goodbye, mga kapatid. Bye-bye! See you. See you on Sunday! Love you all!